Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. 30 minutes na discussion tungkol sa ating kalusugan, pangangalaga sa ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. Samahan niyo po kami dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Makakasama po Eleni Bensal, and this evening, sasamahan nga rin po tayo ng ating pinagkakatiwalaang dermatologist mula sa Makati Medical Center. I-welcome po natin, walang iba kung hindi si Dr. Michelle Isabel Astorga. Good evening, Doc, and thank you for joining us tonight. Hi! Good evening po. Magandang gabi, Miss Eli, and sa mga nakikinig po sa Lunas Extension. Hello po sa inyong lahat. Yes, tayo nga rin, Doc, ay napapakinggan at nasusubaybayan sa iba't ibang cable providers, gayon rin po sa ating Facebook page na DZRH News. Ngayong gabing ito, Doc, pag-uusapan po natin hair loss. Kaya naman po para sa may mga problema sa kanilang buhok, 'di ba? Yung mga nakakalbo, pasintabi po, napapanot, magkakaalaman ngayong gabing ito kung paano nga po ba natin masusolusyonan ang inyong problema. Dahil ang buhok pa man din ay itinuturing na crowning glory, Doc, 'di ba? Hindi lamang dahil ito ay sa bandang ulo matatagpuan, 'di ba? Ang laki talaga ng naitutulong nito lakas makagwapo, makaganda kapag maganda rin ang iyong buhok, 'di ba, Doc? So, karamihan naman sa atin sa araw-araw nagsha-shampoo, nagsusuklay, at may mga pagkakataong makikita tayo, Doc, na may nalalagas na buhok. Hair loss na nga ba maituturing yun, Doc? Okay. So normally, our hair naman po, we are allowed around 100 hair strands or hibla ng buhok na nalalagas every day. So papansinin po ninyo if more than 100 na po, or bigyan pa natin ng allowance, up to 150, no? Para sa mga sensitive, 150 pwede pa, no? If more than that na po, then it's already considered as active hair loss. So kapag yung nakikita natin, Doc, na pagising pa lang sa umaga, 'di ba, Doc, may makikita ka na, mapapansin ka na ang dami ng nalagas na buhok sa iyong ulo, 'di ba? Kitang-kita 'yan sa iyong bedsheet, sa pillowcase. So kung wala pa namang 150, Doc, okay pa naman 'yun. Normal pa siya. Pwede pa. Oo, kasi it's part of our hair cycle, no? So, wag naman tayong maging stricto, no? Pansinin niyo na lang kung talagang out of the ordinary na. No? Kasi parte talaga ng cycle ng buhok, naglalagas talaga siya. Yes. Pero ano nga po ba, Doc, yung karaniwang dahilan kung bakit naglalagas yung buhok? Dahil nga rin po ba yan sa tapang ng shampoo na ginagamit natin everyday? Kasi may mga paghihiyangan rin, di ba, Doc? Or yung iba naman, hindi lang shampoo, may mga conditioner pang ina-apply. Okay, so maraming cause ng hair loss, no? So, on the top of my mind, at least siguro 8 or 9. No? So, the first one, meron tayong factor na genetics. Okay. No? So, pansinin po ninyo ang inyong mga parents, no? Ang mga lolo at lola ninyo. Ito po kasi ay namamana, both mother side and father side. So, pag sila po nakalbo at a certain age, wag na po tayong magtataka kung biglang kayo din po, numinipis na rin po yung buhok. No? Kasi malaking factor po yung genetics. Kumbaga, Doc, another factor din. Sorry po? Pwedeng i-anticipate na kapag nakikita natin, Doc, at this age, si tatay or si nanay, di ba, medyo tumataas na yung hairline. Ako, medyo kabahan ka na. Dahil baka mamana mo siya. Stress na, no? Pag nakikita mo pa lang, parang nakikita mo na yung future mo, no? Ayun, so aside from genetics, no, syempre may factor din yung aging. Kasi as we age, hindi na rin ganun kaganda yung quality, nagde-diminish na yung hair natin, no? So nababawasan na yung mga follicles in the growing phase. At the same time, nagme-miniaturize or lumiliit na or numinipis yung mga hibla ng buhok. Aside from this, no, may factor din po ang diet.
no, and yung nutrition. Okay. So, if you're lacking in protein and yung mga micronutrients natin, syempre, ang katawan, it would prioritize yung mga main organs and nakukulit po yung buhok sa priority. So, if you have deficiencies sa mga micronutrients, posible po kayong mag-hair loss. Aside from that, meron din po tayong mga medical conditions, no? Whether it is condition sa mismong anit po natin or sa hair, or mga ibang organs katulad ng thyroid, no? Doon sa may mga problema sa thyroid, may mga anemias, and then mga autoimmune problems, no? They are predisposed to hair loss. Kahit nga po pati mga infection katulad ng mga ringworm, no, or buni sa anit, no, depende sa exposure, sa severity, and then sa tagal ng infection, it can lead to either permanent or non-permanent hair loss, no? May factor din po yung hormones, no? So, kunwari po sa mga kababaihan, when they're pregnant, no, ang gaganda ng buhok, ang kakapal, no? Parang we call it the mane of pregnancy, no? Tapos, pag nanganak na po sila, no, after 2 to 3 months, naglalagasan na kasi bumagsak na po yung estrogen levels. Okay. No? So, similar po sa mga nagme-menopause. Pag bumagsak na po si estrogen, posible na rin pong mag-umpisa yung ating hair fall or paglagas po ng buhok. And then, aside from this, pwede rin po itong maging side effect ng pag-inom ng gamot. Katulad po ng mga nag-undergo ng chemotherapy, yung mga certain anti-hypertensive medications, anti-seizure medications, mga psych meds, no? Common side effect po nila is naglalagas ng buhok. And then, syempre, in terms, doon naman sa mga mahilig ayos ng buhok, no? No, if kunwari mahilig po kayo mag-hair extensions, magpakulay, mag-tight braids, yes po, mga pangkulay, no, or yung mga produkto ng gumagamit kayo ng heat, no, when you iron your hair, mga madalas mag-blow dry, mag-iron, and then yung mga mahilig magpa-treatment po sa mga salon, no, nagpapa-perm, nagpapakulay, nagpapa-bleach, o kaya yung mga nagpapa-ribbon, no? So yung proseso po kasi na yun, you apply chemicals, nadadamage po yung mismong structure ng buhok, which eventually will lead to breakage and hair loss po. Okay. No? And then, common po sa lahat ng nasabi po nating mga causes is stress. And lahat tayo stress na ho, no? So, stress comes in a lot of ways. So, kailangan pong matuto tayong mag-manage ng ating mga stressors at maging mabait po tayo sa sarili natin. Okay. So, eto, Doc, yung mga stress na yan, 'di ba? Sa mga pagkakataon, Doc, na nalalagas or numinipis na nga po ang buhok, para sa mga kalalakihan, madalas ko rin nakikita, Doc, na kinokuvera nila ng sombrero yung kanilang ulo. Makakatulong ba yun or mas makakapagpalala lamang ng kondisyon ng hair loss? Actually, when gumagamit sila ng mga cap, no, or mga sombrero, it's a way for them to hide or takpan lang yung kanilang anit, no? So, ang problema sa ganyan is it's prone to moisture. Okay. No? Lalo na pag hindi po ninyo madalas labhan ang inyong mga sombrero at inyong mga cap, posible pang magkaroon ng pamamaga at infection po yung inyong anit that can lead to more or further hair loss po. Okay. Another question rin lamang po, Doc, yung paliligo daw po ba ng hot water, lukewarm water, or yung pagsha-shower na mainit yung tubig, Doc, maaari rin daw po bang maging contributing factor sa kakaroon ng paglalagas ng buhok or yung pag-develop ng hair loss? Okay, so in terms of temperature naman po sa ginagamit natin pagligo, no, we suggest, no, you use mo mga lukewarm or maligamgam na tubig. Kasi if mahilig po kayo sa mga hot shower, no, yung heat po kasi dun sa tubig, no, it will vasodilate, no, or parang aanihin po na yung anit ninyo na mas maging prone sa paglagas. Oo.
Okay. Ano naman daw po ba, Doc, yung paraan para ma-diagnose kung prone ka or at risk ka sa hair loss? Eventually, may underlying condition na involved po dito. Okay. So, kunwari, meron po kayong mga hair concerns, no? Go to a board-certified dermatologist, no? Para makakuha po kami sa inyo ng history taking and we can do a complete physical exam. And then during this time, we can do mga bedside tests such as yung mga hair pull test, no? A dermoscopy wherein meron po kaming handheld microscope para ma-check po namin yung anit ninyo or yung condition ng inyong hair. At the same time, pag meron naman pong kunwaring conflicting, no, na hindi kami sigurado kung ano ba talaga yung problema, pwede po kaming mag-scalp biopsy. It is a process na kukuha po kami ng sample sa anit po para po makita namin at matulungan kami kung andun sa tamang diagnosis. And then, para po sa mga, kunwari, meron pa kaming ibang sinususpetsya na posibleng cause, no? We can do mga further lab testing. Okay. Sa nipis ba ng strand ng buhok, Doc, masasabi natin na high risk rin siya sa hair loss or normal lang naman talaga na hindi talaga siya nabiyayaan ng may makapal na buhok? Sorry ma'am, hindi ko po nakuha yung inyong tanong. Oo. May mga instances kasi, 'di ba, Doc, na for example, ikaw makapal yung buhok mo, ako manipis lang yung aking buhok. Ang pagkakaroon ba ng manipis na buhok or yung nipis lang ng strand ay high risk na sa pagkakaroon ng hair loss? Doc? Hello, Doc? Okay. Mukhang naghang po si Doc, ano? Anyway, usapang hair loss nga po ang ating topic ngayong gabing ito. At habang nire-recover lamang po natin ang connection ni Doc via Zoom, bukas pa rin po ang ating text line. Maaari niyo pong ipadala ang inyong mga katanungan sa 0919-2826485 o di naman po kaya mag-post ng inyong comment sa ating Facebook page na DZRH News. May mga pagkakataon nga rin kasi na yung mga pregnant women ay nalalagasan ng buhok. Sabi nga rin ni Doc kanina na isa nga po yan, ano, sa mga namomblema sa kanilang hair loss. So, paano nga po ba natin masusolusyonan yan? May mga tinatawag rin pong hair transplant at meron rin pong tinatawag na scalp micropigmentation. Paano nga po ba mag-undergo sa ganyang klaseng procedure para nga po masolusyonan ang inyong mga problema sa buhok? Yan po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Kapartner pa rin po natin ang Makati Medical Center para nga rin po sa pagpapakonsulta at iba pang health concern. Maaari naman po kayong tumawag sa kanilang numerong 8888-8999 or visit their website sa makatimed.net.ph. Magbabalik po ang programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. This time check. Starwax, ang number 1 floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balikin tabang sahig. Starwax, Starwax wax. Kintab na to the max, max, max. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado.
ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Action-packed games, exciting matches, and intense plays. Idagdag pa natin ang mga pinakabagong balita sa mundo ng sports. Lahat ng yan, bida pa rin sa DZRH TV Match Point tuwing Sabado 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. You are watching ang access pass sa concerts and fan meets of your favorite stars. Every Saturday, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart.
Nagbabalik po programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kapartner pa nga rin po natin ang Makati Medical Center, the hospital with the heart. Sa pagpapatuloy nga po ng ating discussion, pinag-uusapan pa nga rin po natin hair loss. Once na ma-diagnose nga po, Doc, ang isang pasyente na naglalagas ang kanyang buhok na hindi na normal, Doc, ano nga po ba yung recommendation or sasuggest nating susunod niyang hakbang para nga po maagapan yung pagkakalbo or yung labis-labis na pagkapanot na rin po? Okay, so for treatment, naka-target po ito doon sa ating sanhi, and yung cause, So that's the primary treatment po na kailangan nating i-address, And then we also depend the treatment doon sa pattern or severity po ng pagkakalbo. Meron po tayong mga gamot na binuboost po yung hair growth, katulad ng minoxidil at finasteride. At meron din namang gamot na nagpapakalma ng pamamaga, katulad po ng mga corticosteroids. So these are usually the primary treatments for hair loss. But again, it is customized or dapat po naaayon. So kung ano pa talaga dapat yung sanhi ng inyong pagkakaroon ng hair loss or pagkakalbo. In that sense, Doc, sa mga primary treatment na nabanggit ninyo, yan po ba ay oral medication or topical na ipinapahid po sa may anit? Parehas po, So parehas po, merong oral and topical na variation po itong mga gamot na ito. Okay. Aside from that, Doc, anong pa nga po ba yung mga pwede nating ibigay or treatment options para sa mga pasyenteng gusto nga pong mapanumbalik yung ganda ng kanilang ulo or ng kanilang buhok? Okay. So bukod dito sa mga primary treatments, adjunct treatments or additional treatments na pwede po nating ipagsabay, na meron tayo sa Makati Medical Center. We have mga LED lighting na nagpapatulong na magpakalma ng pamamaga at mag-improve ng blood flow sa anit. At meron din po tayong tinatawag na platelet-rich plasma, na ini-inject po sa ating mga areas na nakakalbo para mag-boost po ng growth dun sa ating areas of problem. And then, depende naman din po to sa mga percentage ng hair loss and then yung acceptance ng pasyente ng pagkakalbo nila. Meron din po tayong mga procedures na pwedeng i-rekomenda, katulad po ng hair transplant. So we have a very good hair transplant specialist po sa Makati Med. And then we can also offer mga camouflage or medical tattooing katulad ng scalp micropigmentation. Okay. So, itong scalp micropigmentation, Doc, sino yung nire-recommend natin dito? Yung may mga patsi-patsi na ba sa ulo or yung tumataas na yung kanilang hairline? Parehas, So, si scalp micropigmentation, pwede siya sa parehas, babae at lalaki, na may mga concern na tumataas na ang kanilang hairline, o kaya nagwa-widen, yung kanilang hairline sa gitna, o kaya may mga areas na maninipis. Yes. Bukod dyan, pwede rin po siya sa mga areas na may scars, or peklat. So, tatakpan po natin yan para magmukhang may tumutubong buhok. Pero ito ba, Doc, ay masakit? Gaano katagal yung effectivity niya? Yung para kasi siya, sabi nyo, tattooing di ba? Oo. So, syempre, may needles involved and pain po kasi is very subjective, Kadalasan po yung mga pasyente, ipag-igigrado po nila yung level of pain. Most of the time, they grade it 5 out of 10. Okay, so manageable. And yes, manageable, may pagkatiis ganda. Lalo na po kasi yung depende sa technique, Personally, I use po kasi yung technique ko po, ayoko naglalagay ng topical anesthesia. Kasi napansin ko, iba yung quality, nang merong pinahid ka ng anesthesia, tapos tinatuan mo, and then doon sa wala. But syempre, may mga pasyente tayo na talagang very low yung threshold nila sa sakit or sa pain. We can offer naman mga regional nerve blocks, as a form of anesthesia para naman
okay sa kanila yung procedure. Pero syempre, it would add additional expense for them. Ilang sessions, Doc, para masabi natin complete na yung treatment dito sa scalp micropigmentation at mukhang normal na muli, 'di ba, yung ulo, yung buhok ng pasyente? Okay. So typically, a complete scalp micropigmentation na pigment session, no, would entail mga 3 sessions, kompleto na yon, no? Sinispace out po natin yung paggawa kasi ayaw naman po natin na magdikit-dikit o yung pigment, no, na magmumukhang parang masyado magkadikit, pangit po yung itsura. Okay. No? But in some cases na hindi naman po ganun kagrabe ang kanilang pagkakalbo, 2 sessions is nagagawa naman po. Anong difference nito, Doc, sa yung hair transplant, yung benefits niya? Okay. So hair transplant kasi, ang diferensya niya, no, ang hair transplant kasi is kukuha ka ng hair from one area, ililipat mo siya dun sa area of concern mo kung saan nakakalbo para meron tumubo pa rin na buhok, no, sa buhok pa rin ang tutubo, no, sa hair transplant. Dito naman po tayo sa scalp micropigmentation, it's a form of camouflage, no? So, mag-i-inject lang po tayo ng pigment sa upper dermis po ng skin natin para magmukha po siyang may tumutubo na buhok. Pero hindi ba yan, Doc, mabubura naman daw ba ng mga shampoo or ng mga ipinapahid natin sa buhok? So, hindi po siya nabubura ng mga pamahid, no? O yung mga shampoo. But syempre, eventually, over time, pigment po ito and then yung skin po kasi natin, no, nag-exfoliate, pwede rin po siyang mag-lighten. But it typically takes about 2 to 3 years bago po siya tumupas. And then if feeling nyo po masyado ng light or nakupas na po, pwede naman po tayong mag-retouch, no, para bumalik sa dating effect niya. Alright. Sa prevention tips, Doc, meron nga po ba tayong mai-recommend para nga po makaiwas tayo sa paglalagas ng buhok at mapanatili natin yung ating crowning glory, di ba? Magmukha tayong maganda, gwapo, bata, dahil nga po sa maganda pa rin po at napapanatili natin yung ating buhok. Okay. So, hindi po natin mape-prevent lahat po ng klase ng hair loss, no? But ang pwede po natin gawin in our part is pwede po tayong gumawa ng mga hakbang para mapanatili po nating healthy, no? At ma-minimize ang ating buhok at ma-minimize po natin yung paglagas. Katulad po ng good hair care, no, a well-balanced diet, and i-manage po natin yung ating mga stressors. Yung ating tawag dito diet, Doc, ano nga daw po ba yung kinakailangan nating i-intake? Meron mga supplement ba, Doc, na makakatulong para mas kumapal yung ating buhok or mapaganda pa? Well, typically for supplements, no, andyan ang vitamin D at ang biotin, no, na magandang nakakapagpakapal at nakakapagpa-boost ng hair growth, no. Not necessarily boost hair growth, no, but if hindi po tayo deficient sa mga ito, no, we have less chances of hair fall. Okay. Last question, Doc, yung sa ating scalp micropigmentation, masakit daw po ba yan, Doc? Or gaano kabilis yung session sa isang session? Okay. So, syempre, bago natin i-schedule lang isang session, no, maganda na makita po muna sila, no, ma-assess. Kasi syempre, we want to assess yung kanilang scalp, if okay na ba for tattooing ng pigment, no? A session would typically last about 2 to 3 hours, no? But yung 1 hour na yon is more of yung magtatagal tayo dahil dun sa design ng hairline na gusto nila. Okay. So yan para sa mga interesado nga po sa scalp micropigmentation, para ma-address nga po ang inyong issue sa hair loss, available po yan sa Makati Medical Center at pwede nga po kayong tumawag sa kanilang numero sa 88888999 or bisitahin nga po yung kanilang
website na makatimed.net.ph. Maraming salamat, Dr. Michelle. And of course, your last message and greetings. May mga gusto ka nga po bang pasalamatan, i-shout out ngayong gabing ito, Doc? Okay, thank you po Ma'am Eli for inviting me here dito po sa Lunas Extension. So ang message ko po sa mga nakikinig natin at nanonood, kung kayo po ay merong concerns sa buhok, balat, or sa kuko ninyo, visit a board-certified dermatologist para naman po mag-guide po kayo sa tamang diagnosis and management. And then, kung pwede po akong bumati, Yes, gusto pwede, ko Doc. pong mag-hello sa mga colleagues ko po sa Department of Dermatology at sa mga members ng Philippine Dermatological Society. And then hello din po sa mga family ko and my friends who are watching and listening right now po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi at maraming salamat for the time, Doc, and of course, the information you shared with us tonight. Keep safe always. God bless po. Salamat po, ma'am. Maraming salamat po, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan nga po ang kabuuan ng ating discussion about hair loss. Isa sa mga bagong pamamaraan ng gamutan or para ma-address nga po ang inyong problema sa hair loss, maaari nyo pong i-consider ang scalp micropigmentation na available nga po sa Makati Medical Center. At syempre, iwasan nga po natin yung mga factor na nakakapagpalagas ng ating buhok para nga po mapanatili nating maganda ito at nasa tamang kondisyon. Inyo rin pong nakasama Elanie Bensal para sa tuloy-tuloy na pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ganap na 9:00 ng gabi. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Makati Medical Center, the hospital with a heart. Mga Lunas hanggang bukas dito sa Lunas Extension.